Amen. Good morning po. So the grace of God refers to the unmerited and undeserved favor, or ito yung favor and love extended to us, humans. So particularly in the context of salvation, forgiveness towards our weaknesses. So naintindihan ko yung salitang grace noong may isang scholar sa isang community. And yung scholar na yon, hindi niya ginagawa yung mga dapat niyang gawin bilang scholar. Pero kahit ganun, ay pinatawag pa din siya. Ako po yung inutusan na ipatawag siya kasi bibigyan po sila ng tablet para sa pag-aaral nila. That time, hindi po talaga ako agree na bigyan siya. Kasi nga po, hindi niya ginagawa yung mga dapat gawin. And at the same time, yung iba ay mababait, sumusunod. So, it is unfair for me. Pero, that time, talagang itinama ako ng Lord na yung pagbibigay pala ng tablet sa kanya, yun yung halimbawa ng grace. That same grace na binigay sa atin ni Jesus when He died on the cross. That same grace that saves us from the wages of sin, diba? Which is death. That same grace na ako mismo kailangan ko ding ibigay at ipakita sa ibang tao. So after po nun, after ng revelation ng Lord, is talagang nawala yung inis ko sa Kanya. Ito pala yung grace na sinasabi ng Lord. And nagkaroon ng desire yung puso ko na talagang bumawi bilang ate, bilang kaibigan. And amazingly, even up until now, kaibigan ko pa din yung scholar na yon. At nagpa-pray nga po siya before ng board exam nila, the day before ng board exam nila. And praise God, nakapasa po siya. Sabi nga po sa Philippians 2 verses 8 to 9, "For it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is a gift of God, not by works, so that no one can boast." Yes, Lord. Thank you, Lord, for positioning us to receive your daily favor, to walk with you, and also to rest in you. Thank you, Lord, for your grace that carries us through it all. Amen. And allow me po to introduce our next speaker. So, noong first time ko po siyang nakita, talagang nasabi ko na, ito pala yung tinatawag na confidence in the Lord. Na noong tumatayo siya para sa Lord at nag-share ng life testimony niya, nakita ko yung faith niya talaga sa Lord. She is a woman, but not just a woman. She is an empowered woman, a woman of faith. So please help me welcome our next speaker, the co-founder of the Flames of Fire for Jesus, Ma'am Tess. So thank you, Shanna. And